Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, nagkagulo na. Biglaan to, Soto umipal sa Senado. Yan mga kababayan at eto sa baba work from home, work from jail pala mga kababayan. SD Lima. Mamaya alamin po natin kung bakit posibleng mag-work from jail itong si Dilima mga kababayan. So yan mga karabin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sa walaan bayan ko, sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtetrending na mga balita dito sa mundo ng social media. At ito nga mga karibin natin, ito. Tito Soto handang tanggapin na muling maging Senate President kung masusuportahan ito. Nako po. Wag na siguro mga kababayan, alyansa ito di ba? Mas maganda kung si Senator Rodante Marcoleta ang maging Senate President kung magpapalit man ng liderato diyan po sa Senado, no? Ito pong sabi dito, dating Senate President Tito Soto handa muling tanggapin ang pagiging Senate President kung masusuportahan ito ng kanyang mga kapwa mambabatas. Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, di ba? Papaboran ba natin, no? O kung tayo po ang tatanungin, pabor po ba tayo na maging Senate President ulit itong si Senator-elect Tito Soto? Para kasi sa akin mga kabayan, naging Senate President na po ito So pangalawa na niya, kung bibigyan siya ng pagkakataon, pangalawa niya nang gagawing pangalawa na siyang magiging Senate President. Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon yung iba? Bakit siya pa rin mga kababayan, di ba? Wala rin naman tayong napalayata sa pagiging nito no? Anyways, what I'm trying to point out here mga karibin natin, kung magpapalit man lang ng liderato, bakit hindi na lang si Senate President or si Senate President, parang sana magdilang anghel tayo, no mga kababayan, no? Senator Rodante Marcoleta. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan dito sa sinasabi ni Soto? Teka lang, I just want to remind, Senator Soto, sa pangako niya na yung sweldo niya hindi niya babawasan at ibibigay niya ito sa mga mahihirap na estudyante, di ba? Sabi niya noong kampanya. Sana matupad, sana po matupad. Alright? Malaking tulong din po yan para sa ating mga estudyanteng nangangailangan. Di ba? Ito mga karibin natin, pasadahan din po natin ang balitang ito, no? Ito. Sabi po dito ni Dilima, yan si Dilima, ang ganda-ganda ni Dilima. Saba na lang ang kulang, di ba? Ayan mga karibin natin, sabi po dito ni Dilima, hindi na dapat yan dinedelay pa ang impeachment ni VP Sara. Sabi po dito, hindi na yan dapat dinidili pa. Ngayon natapos na ang eleksyon, dapat talaga i-convene ang Senado bilang impeachment court. Yan po ang sabi ni Representative Dilima, no? Ito nga ang why are you so excited? Ilang boto ba? Hindi nga umabot sa 2% ang boto ng party list ninyo Kung bagay yung party list ninyo, nandiyan ka nakaupo ngayon dahil pasang-awa lang yan Hindi ba? Dahil kailangan po ng 2%, no? Na total votes mga kaubayan. Hindi nga po umabot kayo ng 2% Tapos yung mga, kasi kailangan 63 pinunan lang at nakaabot naman kayo. Di ba? 63 na representatives, yung mga party list, nakaabot po yung party list ni Dilima. Pero kung talagang susumahin natin, hindi po umabot ng 2%.
So, kung sa mandato lang mga kababayan, wala ito si Dilima. Pero dahil nga sa medyo pinapaboran sila ngayon ni Speaker Martin Romualdez at ng administrasyong ito, yan, parang pasang-awa na nga, ano pa, mayabang pa. Oo. Di ba? Anyways, eto, sa dilima mga kababayan, no, may nakalkal po si Sir Edwin Hamora. Sabi po dito ni Sir Edwin Hamora, ito ang super duper, how can she prosecute Sara on confidential funds? Siya rin pala may issue. Ha 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 ha. I want Manay Dilima as prosecutor pronto. Ito kasi yun mga kababayan, mula po sa politiko nakalkal, no, politico.com.ph, no, noong May 21, 2016. Ito po ang balita. Dilima leaves DOJ with unliquidated 92 million confidential funds. Yan mga kababayan. Meron palang unliquidated 92 million confidential funds itong si Dilima. Former Justice Secretary Dilima, Laila Dilima, may have won herself a seat. Teka lang. Ito. Former Justice Secretary Dilima may have won herself a seat at the Senate but has left the Department of Justice with still unliquidated 123.8 million in confidential fund. Its annual report for 2015 posted on its website, the Commission on Audit, COA, indicated that the amount represent the total unliquidated cash advances given to special disbursing officers. Yan mga kababayan. Hoy, kayong mga bakit hindi niyo imbestigahan si Dilima? Baka may, 'di ba? Baka makakuha rin kayo ng mga piatos-piatos dito. Mga halo-halo, 'di ba? Oh, mga chichirya. Oh. Bakit hindi? Hoy, kayo, Jewel Chua, nanalo ka, 'di ba? Oh. Imbestigahan mo naman ito. Oh. Kasi nanalo si baka gawin ulit ni Dilima to, 'di ba? Ang kapal ng mukha, ipoprosecute si Vice President Sara Duterte sa confidential fund, siya rin pala, no? Merong unliquidated, no? Ayon po yan sa COA. Buti nga si BP Sara, inulit ng COA, maganda ang resulta ng pagkaka-audit mga kababayan, di ba? Walang anomalya. Ito si Dilima, inulit ng COA pero may unliquidated na confidential fund. Di ba? So, di ba kayong mga congressman, kayong mga House of Representatives, napaka-concern ninyo about the credibility ng mga guest ninyo, di ba? Like for example, kaya Agent Morales, dinurog nyo yung credibility. This one, Dilima, face to face, harapan mga kababayan, may ginawang anomalya based on COA report, gagawin yung prosecutor. Nasaan na mga utak ninyo? Di ba? Nasaan na? Anyways, hayaan na po natin sila, no? Basta alam ng taong bayan kung sino talaga si Dilima, no, mga kaubayan. Ito pa mga karibin natin, Dilima sa desisyon ng CA. Sabi po ni Dilima, katakataka. Nako po. Inihayag ng incoming ML Party Representative Laila Dilima, nakatakataka ang naging desisyon ng Court of Appeals na mistulang pinapaulit umano ng CA ang pagkasulat ng desisyon ng Regional Trial Court dahil hindi umano ito masyadong malinaw. Nako. So what do you think? Katakataka. Ibig sabihin ba nito, you're implying that may kinalaman na naman ang Duterte dito? Gano'n naman talaga kayo eh. Di ba? Pag nalalagay kayo sa alanganin, Duterte agad ang sinisisi ninyo.
Kulang mo na lang sabihin dito, baka si Duterte na naman ang nagpa walang bisa. Ha? Na-absuelto ka na. Ngayon hindi ka na naman absuelto, no? Hmm. 'Di ba mga karibyo natin, alam na natin yung mga ano na yan, yung mga pattern na yan, pattern. Pag nagigipit sila, pag nasusukol na sila, pag may bago silang issue, they're going to sisi, no? O, sisisihin na naman po nila yung mga Duterte, mga kaubayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion kay Dilima? I-comment nyo na lang po, mga kaubayan. At eto, pasadaan din po natin si Speaker Martin Romualdez. Sabi po na Speaker Romualdez, nilinaw na hindi nila target si BP Sara kung di tinutupad lang ang tungkulin ng kutungkulin sa konstitusyon. This is not about targeting individuals. This is about fulfilling our constitutional duty with integrity. Ako naman talaga. Wag niyo pong utuin, wag niyo pong bulain, wag niyo pong budulin. Tapos na pong eleksyon. You can say whatever you want. Nanalo ka naman kahit wala kang kalaban. Speaker Martin Romualdez, di ba? Oh. Ngayon, mga kaubayan, naniniwala ba kayo, no, na tinutupad lang nila ang kanilang constitutional duty by impeaching Vice President Sara Duterte? Diba? Parang ang labo ng ano ninyo eh. Diba? Iba po kasi yung sinasabi ninyo sa ginagawa ninyo. Because if you are, no, if you're just doing your constitutional duty, you're just fulfilling, sabi mo nga, your constitutional duty. Nako, bakit po ang nakikita lang namin na iniimbestigahan sa Kamara, sa House of Representatives, puro Duterte? If you're doing your constitutional duty, for example na lang doon sa mga vloggers, why all Duterte supporters, vloggers, lang ang inimbitahan? Does it mean na yung mga BBM supporters are telling the truth? Ha? Meron nga akong nakita eh. Isang vlogger na babae, halos grabe po kung ano eh. Halos personal na kung, di ba? Bakit hindi nyo inimbitahan? Because hindi kayo tinitira? Because hindi kayo pinatatamaan? Di ba? Oh. Yung mga Duterte supporters lang kasi pinatatamaan kayo. Diba? That's the point eh. Anyway, ano po ang inyong opinion dito kay Speaker Martin? Mga kaubayan, i-comment nyo na lang. At ito pa, pasadahan din po natin ang isang ito. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. kahapon, cooperation, unity and cooperation. Pero ito naman po ang sabi ng campaign manager ng Alyansa, mga kaubayan, na parang contradiction doon po sa sinasabi ni PBBM, no? Ito pong sabi dito, no? From Manila Times 55 minutes ago, the campaign manager of Alyansa para sa Bagong Pilipinas said the impeachment of Vice President Sara Duterte was the main reason they did not campaign in Mindanao, calling it a self-inflicted wound that lead to the loss of some of their candidates, mga kaubayan. So, hindi pa rin matanggap ni Chanco, mga karibin natin, na natalo po ang kanyang, sabi na nga ni PBBM kapon, di ba? Unity and cooperation and move forward. But this manager, campaign manager, mga kaubayan, na si Chanco, hindi pa makamove on, mga karibin natin, sa pagkatalo ng ilan nilang kandidato. Kasi mga karibin natin, yung tingnan mo yung mga nanalo sa kanila, yung mga nakipag-alyansa lang, di ba? Like for example, yung talagang ano nila dyan, si Abalos, di ba? Si Abalos hindi nanalo eh. Yun yung ano nila eh, pinakamukha, di ba? O pinakapanlaban. Abalos, sino pa ba yung isa? Basta may yung mga alyansa, mga kaubayan. So move on na po, ha? Mr. Manager Chanco. Tapos na po ang eleksyon, no? Kung anong self-inflicted, kayo naman ang may gawa ng sugat na ito. Yung impeachment pong ito ay hindi po kagagawa ni Vice President Sara Duterte. In fact,
The COA said, no, na walang anomalya. Sino ang nag-i-insist na mayroong anomalya? Yung mga kaalyado nyo. No? So, hindi mo masasabing self-inflicted wound ito. Kasi hindi naman si Vice President Sara Duterte ang gumawa ng sugat na ito. Diba? Kayo ang gumawa ng sugat na ito before election, and now, itong sugat na ito, hindi nyo pinahihilom. No? Gusto nyo talagang palakihin ang sugat na ito para yung host ng sugas na ito na si Vice President Sara Duterte ay maging infected talaga at magurugur ninyo in terms of politics, mga kabayan. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dito kay Mr. Manager Chanko? I-comment nyo na lang po. At ito pa, mga kabayan, Department of Education. Nako. Department of Education, mga kabayan, urges newly elected leaders to prioritize education. No? Alam mo, Gara, nagpapatawa ka ba? Yun lang ang masasabi ko. Nagpapatawa ka ba? Bakit? Tatanong kayo kung bakit, mga kabayan. Di ba nga, binawasan ng administrasyong ito, di ba, ang budget ng Department of Education. Tapos ngayon, sasabihin mo, isasampal mo sa mga bagong elected na mga senators na i-prioritize ang education. Why don't you tell your boss, President Bongbong Marcos Jr., na kailangan mo ng pera dyan sa Department of Education? Kasi, mga kabayan, pinirmahan po no? Ito po ang andito. In 2025 BBM vetoed, deleted, tinanggal po ang Department of Education Computerization Program na 5 billion na nilipat sa Congress sa program, no, appropriation. So, sabi to, talk to your boss first. Kaya nga mag-usap muna kayo ni President Bongbong Marcos Jr. bago ka makiusap dito sa mga new elected senators. You know what? You are also a senator. Di ba? Pero wala kang nagawa. Di ba? You are a Department of Education Secretary, and you are also a senator. Huwag mong pangunahan yung mga gagawin ng mga new elected senators, mga kaibigan natin, because you yourself didn't do something about it. Di ba? Wala kang ginawa. Tinanggap mo na lang. Tapos ngayon, pabida ka. Ay, nako, ang gara. No? Ang gara-gara mo. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? Ako talaga. Ito, last po natin pag-uusapan. Play natin yung video. Ito. Chua nagyabang. No? Si Jewel Chua nagyabang. Nagpahayag ng pagtataka si Manila 3rd District Representative Jewel Chua kung bakit nanalo sa halalan 2025 ang mga congressman na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So what are you trying to imply us? No? Anong gusto mong iparating sa amin? Na talagang gusto ng taong bayan na i-impeach si Vice President Sara Duterte? Or nagkaroon lang talaga ng milagro? Di ba? Bakit kayo nanalo? Di ba? Think about it, mga kaibigan natin, 'di ba? Yung mga chairman, 'di ba? Yung mga chairman ng Quadcom, laglag . Ikaw lang ang natira. Himala nga . Bakit natira ka pa? Tapos sasabihin mo ngayon nagtataka ka. Wag mong utuin ng taong bayan. Hindi po lahat nanalo, 'di ba? Yung iba, olats, mga kaubayan. Lalong-lalo na po yung mga chairperson or yung mga Mr. Chair, mga kababayan, di ba? Alright, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang at ito, pasadahan po natin ang video ito. Ito na po, bigyan po natin ng reaksyon. Mukhang mapapaaga po mapatalsik itong si Chis Escudero bilang Senate President. Kasi kung susuriin po natin, mas marami po sa senador ang mas pro Duterte kesa pro Marcos. So lumala po yung problema ni Marcos bukod po sa karamihan po kasi sa midterm election
ay pinapakita po dyan yung parang referendum po yan ng Pangulo ng Pilipinas. Na kung nagustuhan siya ng tao sa kanyang first 3 years, resounding ayaw ng mga tao kay BBM. Yun po sa akin, yung kay Tequila, yung ginugroup-group po nila yung mga senador, nagka-ideya ko, hindi na lang pala at stake ngayon, no? Hindi na lang po at stake yung ang buong akala natin, ang at stake po dito o nakasalalay po dito sa botohan na to ay yung impeachment lang ni BP Sara. Hindi po pala, no? Pati po pala yung pagbabago ng Senado, pag sinuwerte-swerte po tayo, ang magiging bagong Senate President po ay baka pro Duterte pa. So yan mga kabayan, speaking of Senate President, no? So nagpapahayag na po ngayon si Tito Soto, di ba? Umiipalagay na kung siya ay susuportahan, gusto niya muling maging Senate President. No? Bali 3 po ngayon ang posible nating maging Senate President, no? Kung susuportahan po, no? Unang-una nandiyan na po si SP Escudero. Si Tito Soto nagpahayag na ng kanyang kumbaga kandidatura na naman diyan sa Senate President, di ba? At ang puso po, no, yung mga yung people's champ, yung nakabihag ng puso ng taong bayan na maging Senate President ay walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Based on yung content natin, no, yung content natin kahapon about sa kanya, marami pong nagsasabi, yes, sige, 100% support kami. So marami pong nagko-comment ng positive impression about doon sa pagkakatakil natin ng kung posible bang maging Senate President si Senator Rodante Marcoleta. Well, anyway mga kabayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dito sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.